Ano ang sikreto ng mahabang buhay? Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng mahabang buhay ay hindi swerte-swerte. Yan ay resulta ng wastong pagpili at tamang desisyon na gagawin araw-araw. Aalamin po natin ang 5 praktikal na pag-uugali upang magkaroon ng masaya, malusog at higit sa lahat, mahabang buhay. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Magandang umaga po and welcome sa program Simula, Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kaibigang senior sa Himpapawid, at nais kong i-welcome kayo muli sa ating programa sa araw na ito. Particularly, nais kong i-welcome ating mga kapatiran ng International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Gayon din ang Naperville Remnant Film Church, dun din po sa Chicago, Illinois, USA. Shout out to my brother Pastor Sam and Rina Barrios and family. How are you? And welcome to the program. And of course, we have a very interesting and a very pleasant experience with the Senior Citizens Association of Philippine International Church dito po sa campus ng AUP. Kumusta po mga ka-senior? And we are so happy and we praise God at tayo po ay nagkaroon muli na isang successful na concert. Ang title, Until He Comes. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-dedicate ng inyong talent sa pag-awit, ang PIC Seniors Choral. Kami po ay nagkaloob na isang konsyerto dyan sa Imperial SDA Church. Mga kapatiran natin dyan, kumusta po kayo? And of course, nais kong banggitin na si Elder Harris Catolico and wife Jen. And then nandun din ang ating kaibigang elder na si Elder Obena. Okay? Kumusta po? And maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa PIC Seniors Choral. Abayaan po ninyo. Hindi lang po yan ang huli. At maraming salamat po sa inyong mabuting pagtanggap. At dito rin naman sa Pilipinas, sa Morning View Seventh-day Adventist Church, ang aming home church dito. Thank you for your support and prayer. Elder Ruth Galang, Sir Henry Galang, nandyan din ang ating mga elders, si Sir Ramil Ramirez, po si sino ba? Si Bren Veraque, kumusta po? Kumusta rin po kay okay sila Ma'am Ramelia, Fahilagot, and everybody. Welcome po sa program. Kami po ay nagagalak sa inyong laging suporta. Salamat po na marami. At dito rin sa Morning View Subdivision, ang Cherobics team. Kumusta po?
mga kacharobics, at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At nais nating i-greet, hindi natin kalilimutan ang ating mga kaibigan, ang ating masugid na mga taga-subaybay from everywhere. Si Luz Pusing, kumusta po? At gayon din si Lucy Kiabang, welcome po sa program today. Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Ulpindo, Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ian Asek, Helen Aguilar, and also Crescencia Ordonez Pascua. Good morning po and welcome sa program. Kumusta po kayo ngayon? At kumustahin din natin ang ating kaibigang si Zenny Moser sa Ohio, USA. Si Beth Villapuerte naman dito naman sa Balayan, Batangas. Gayon din naman si Darlene Ojerio ng Tangalan, Aklan. At kumusta po kayo, and thank you po sa inyong mga magagandang mensahe. At dito rin si Rose Arrogante from Canada. Welcome sa program. And I would like to greet also our Senior Citizens Association dito sa Puting Kahoy, Silang Cavite. Ang ating mga purok leaders ay sila Liling Lumagda, Absti, Inday Oñate, kumusta po? And Remy Bayan, kasama rin natin si Eve Alcoriza, Lailaso, Esther Salazar, Mateo Magro, Lloyda Venosa, Feli De Leon, and all, of course, the rest of the members of Puting Kahoy Seniors Association. Maraming pong salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pagsubaybay. Maraming salamat din ang nais kong batiin si Corazon Hernan ng Kabading SDA Church sa Antipolo City. Kumusta po kayo and our brothers and sisters there? Also, kasama ang senior citizens, lahat po kayo. Alam ko nagsumusubaybay kayo ang Barangay Inarawan. Okay, sa Barangay Inarawan, Antipolo City with Barangay Captain Rick Bautista. Kumusta po kayo? And of course, our friends, no, na BFFC, Mr. Patrick Gonzalez and family. Kumusta po? At sana po ay patuloy tayong nasa mabuting kalusugan at maganda po ang ating pakiramdam sa araw na ito. Kaya hydrate ourselves, uminom po tayo ng tubig habang tayo ay sumusubaybay at sana ay magkaroon tayo ng kapaki-pakinabang na usapan para po sa ating itong ating topic, yung pagkakaroon ng mahabang buhay. Sino po ba ang ayaw magkaroon ng mahabang buhay? Yung ibig sabihin na mahabang buhay, yung pong buhay na masaya at malusog. Okay? At yan po, pag-uusapan natin, alam nyo na merong 5 mahalagang sikreto dyan. Very practical po. Hindi na kailangan ng mahabang research, hindi na kailangan mahabang pag-aaral. Basta gawin nyo na po, sisimulan na natin yan. Sasabihin ko po yung 5. 5 lang yan, madali pa tandaan. Kaya dyan lang po kayo. At wag po kayong alis. Ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon. Kung kayo nasa lansangan, okay, mag-ingat po at mag-ingat sa pagmamaneho at ano man ang inyo pang ibang ginagawa, kung kayo nasa bahay, mag-relax lang po. Dahil ang programang ito ay magandang kasama at mabuting kaibigan. So, stay tuned. Magbabalik po ang simula. Usapang Senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Patuloy po kayong sumusubaybay sa ating programang Simula Usapang Senior. At ang ating pag-uusapan ay hindi pang senior lang. Ito po ay para sa ating lahat sapagkat lahat tayo ay gustong magkaroon ng masaya at saka malusog. At higit sa lahat,
mahabang buhay. O, 'di ba? Lahat tayo ayan ang ating gustong maabot, no? Kaya sisimulan na dapat natin 'yan ngayon. So, tandaan po ninyo ating program tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios. At titingnan natin yung 5 sikreto, no, na para magkaroon ng mahabang buhay. Alam po ba ninyo yun? At yun, pag sinabi natin mahaba, ibig sabihin hindi mahabang nagsasuffer o hindi mahabang malungkot, hindi mahabang may karamdaman. Kinakailangang malusog, di po ba? At meron 5 napakasimple sikreto nung pinag-aaralan ko nga 'to. Napakasimple lang pala ng buhay, no? Hindi pala dapat kailangan maging ganun ka-heavy o mas seryoso. Dahil talagang pinagpala tayo ng Panginoon na bigyan tayo ng buhay na na punong-puno ng biyaya galing sa Kanya. Lahat, no, kung tutusin, wala na dapat tayong reklamo sa buhay natin kasi hindi naman tayo nagugutom, hindi naman tayo nagkakasakit na madalas, hindi naman tayo laging ano bang tawag diyan, nakakaranas ng mga accident, hindi man pasalamat tayo kahit na ano pong dumating sa buhay natin. Patuloy tayong pinapatnubayan, nakaka-survive tayo. Naku, ayan po yung sarap na na dapat matutunan natin na paggising natin sa umaga talagang nung pag nakita natin yung liwanag ng araw, naku, pasalamat tayo at tayo'y buhay pa. Tayo po ibig sabihin pinagpapala pa. Kaya wala po talaga tayong dapat na maging problema pagka pinag-uusapan po yung ating pang-araw-araw na buhay. At lalo na, naku, pinakamasarap talaga yung pag-umaga. Kasi kumbaga you're always pagising mo, refresh ka, di ba? Parang nakalipas lahat nung kung ano man ang naging problema mo o naging karanasan mo no kahapon. Parang paggising mo sa umaga, di ba? Bago na. O kung meron pa rin problema, magpasalamat muna kayo at gagaan. At yung feeling pala na yan na positive, nakakadagdag talaga ng magandang pakiramdam. Kaya hahaba talaga ang buhay mo. So simulan po natin ang una sa 5 pag-uugali. Okay, number 1. Ang mga tao raw, no? At itong pag-aaral na to, syempre qualitative, ibig sabihin hindi lang po to sa isip. Ito po ay pinag-aralan, inobserbahan, pagka sinabi ko kasi qualitative talagang experience 'yan, no? Inobserbahan, hindi lang po 'yan puro teorya. 'Yan po inobserbahan. At alam mo na pag napatunayan nila ng unang napakahalaga palang sikreto para humaba ang buhay. Huwag magmamadali. O ano 'yun? Ibig sabihin, huwag kang masyadong tense. Ibig sabihin, huwag kang dapat ka lang, hinay-hinay. Ayan ang sinasabi nga lalo na yung hinay-hinay lang. Kasi ang buhay talagang let it flow out naturally. Yan. Ibig sabihin ay gaangan natin. Pabayaan natin mga dumarating, problema o meron tayong kailangan, okay lang po yan. Pero huwag kayong mabalisa. Ibig sabihin, hindi nagmamadali. Kasi nung bata tayo, bata na mga kabataan, nung bata tayo, ang ating tendency, sobrang energy at sobra yung ating mga plano sa buhay, masyado enthusiastic. Laging gusto natin magawa ito, matapos ito. Gusto ko makatapos ang pag-aaral, gusto ko makapagtrabaho, gusto ko mataas ang sweldo. Laging mabilis. Kailangan tapusin ko to para ang dami natataranta Naku.
Hindi na po dapat ganyan. Dapat po dahan-dahan. At sabi nga don't, ano sabi nga, slow me down, Lord. Sabi ganon. At ano, idalangin natin na pabagalin tayo ng Diyos ang buhay natin. Huwag naman yung tsuk, 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 yung bigla-bigla, at saka pak, nandiyan na kagad sa harap. Maging ano po, panatag tayo at kalmado. Ayun po yung dahan-dahan. Kaya hindi na natin yung ugali dapat na lagi tayong nasa deadline. Kaya nga tinawag na deadline yun. Pagdating mo sa line, dead ka na. Kaya deadline. Wag po. Habang may mga deadlines daw, hindi tayo matatahimik. Kaya dahan-dahan, huwag tayong magmamadali. Kung meron pong suliranin, kalmado. Huminga ng malalim, mag-isip, idalangin sa Diyos, at pwede mong ikonsulta sa mga pinagkakatiwalaan mo, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, kaibigan mo. Konsulta, pag-aralan, dahan-dahan. Huwag padalos-dalos. Ayan. Kaya sabi rito, marunong ngumiti kahit may problema. Ngingiti ka pa rin, ano? At sabi rito, yung isip kalmado, and okay, pahalagahan ang panahon. Take time. Alam po ninyo, maraming bagay na kumagkamisan hindi na nasusolve ang ating problema kapag tayo'y pag tayo kalmado at pabayaan natin ang panahon kumagkamisan. Time heals, no? Ibig sabihin, yung panahon, nakakaano yan, may sarili siyang paraan para gumaling o para maalis yung ating mga ang tawag natin na troubles, no? Yung ating mga iniisip na suliranin. Kaya po, number 1, huwag magmamadali sa buhay. Ayun, so mga kabataan, huwag niyong padaliin ang buhay niyo dahil ngayon gusto niyong gawin lahat. Ibig sabihin, huwag pabigla-bigla at pag-aralan lahat. Kasi kung gusto maging successful, pinag-aaralan po yan, pinaplano po yan. Hindi po yan sa pag naisip mo, gawin mo na kagad. Titingnan nyo yung mga pros and cons at saka yung mga advantages, disadvantages. Ano po ba yung mga tinatawag natin, ano ang magiging resulta pag ginawa ko ito o ito kung hindi ko ginawa. Pag nag-aaralan, dahan-dahan po. Okay? Ayan po ang payo sa atin. At hindi ho kayo magkakaroon ng stress. Hindi ho magkakaroon ng heart attack kasi pagka bigla-bigla ka ay tataas ang mga dugo mo at saka yung pinting ng puso mo bibilis lahat, no? Ayun na nga yung cortisol at saka yung ano pa ba yan isa? Pagka emergency, ayun yung stress hormones mo lalakas. So, dahan-dahan. Paano gagawin dahan-dahan? Ano po? Always pause, huminga na malalim kung ano man ang mga nangyayari. At pati nga yung masaya, minsan hindi mo rin bibiglayin kasi marami akong nabalitaan ng mga sobrang saya inaatake din. No? Kaya slowly lang po, but surely. Ayan, dahan-dahan. Sabi, walk, don't run, and smell the flowers. Ayan. Kasi po pag tumatakbo kayo, hindi nyo na nakikita yung paligid nyo. May maganda palang bulaklak, may mabango pala doon. Tapos meron palang mga kaibigan ka na nandiyan sa paligid, hindi mo napapansin dahil nagmamadali ka. Okay. So wag pong magmadali. Sikreto number 1. Okay. Ang pangalawa. Okay, another one. Talagang ugali, pag-ugali ang ating pinag-usapan. Hindi papasok sa puso ang galit at hinanakit. Wow. Meron bang ganon? Kasi pag nagalit ka, talagang papasok sa nerve mo. Ibig sabihin, naiinis ka. No? Pero ang ibig sabihin, huwag po ninyong
pababayaang to go into your nerves. Di ba may sabi, it's getting on my nerves, sabi ng mga, sa galit mo, no? Pumapasok, ibig sabihin nun na ka na, nai-stress out ka na, may mga anxiety ka na. Kaya hindi pumapasok ang galit. Huwag po natin pipilitin na maapektuhan tayo. Kahit nagagalit tayo o meron tayong reklamo na hindi pasado sa atin, huwag po natin pabayaang maghari yun, lalo na sa puso natin. Dadalhin po natin yan. Hindi pinatatagal ang galit. Kasi kung ang galit daw ay apoy, una ka masusunog. Di ba? Ikaw masusunog una kasi galit ka eh. Apoy yun eh. Okay? At sabi rito, okay, marunong magpatawad. Ayan. Paano ba ang pagpapatawad? Paano natin si-simplify? Ayun po yung ibig sabihin doon, nagpapakumbaba. Ayan. Ayan po. Kung gusto niya magpatawad, kasi hindi ka magpapatawad kung mataas ang sarili mo. Ay, hindi. Hindi ako pupunta sa level niya. Yung ibig sabihin, mataas ka. Pero sabi sa atin, no, kung gusto natin kapayapaan, lagi nating iisipin na mas mataas ang kapwa natin kaysa sa atin. Di ba? Napakaganda. Ibig sabihin, pabayaan natin sila na maging tayo, magpapakumbaba tayo. Yun na nga yun. Sabi nga may nabasa nga ako. Kung papag-aralan po ninyo yung Bible, no? Yung payo ni Apostle Paul, sabi ganun, magparaya ka na. Kung inaapi ka, magparaya ka na. Magbigay ka na, magpatalo ka na para matahimik ang lahat kung maaari as much possible. At saka lagi mong ituturing na hindi mataas ang sarili mo kaysa iba. Kasi kapag nagagalit tayo at hindi tayo makapagpatawad, mataas po tayo nun. Ibig sabihin, hindi natin matanggap na inaapi tayo, hindi natin matanggap na mababa ang tingin nila sa atin. Pabayaan po ninyo ang ating Panginoon po. Lahat ng lahat ng pagbibintang, panlalait, paninira, pati yung hindi pagrespeto naranasan lahat natin Panginoon. Pero ano po ang kanyang reaksyon sa ganun? Ginawa sa kanya na lahat ng mga tao hanggang ipako siya sa krus. Sabi niya, idinalangin pa niya lahat ng mga umapi sa kanya. Patawarin po ninyo sila. Sabi niya sa kanya ama, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ayan po. Napakaganda pong payo, no? Una, huwag magmadali sa buhay. Pangalawa, hindi pinapasok sa puso ang galit at hinanakit. Huwag po tayo maghinanakit. Dapat po patawarin na natin. Huwag natin ilagay sa puso natin yung galit. Kasi kapag tayo pala nagpatawad, no? Hindi natin regalo yun doon sa gumawa sa atin na masama. Unang-una po, regalo natin sa ating sarili. Di ba? Kasi kapag pinatawad natin siya, tayo ang unang makakaranas ng kapayapaan, di ba? Hindi na natin makakatulog na tayo na maganda, na mahimbing dahil wala na tayong galit, no? Pero po kapag nandiyan po kinikim-kim, no, yung hinanakit, nako, hanggang pagtulog, hanggang sa pagkain, lahat ng gagawin mo apektado, di po ba? Kaya yun po yung tinuturo sa atin, mapatawad na po tayo. Dahil una-una natin pag tayo nagpatawad, hindi po tayo, ibig sabihin nagpatawad tayo, hindi po tayo bumababa doon. Actually, niregaluhan natin ang ating sarili ng kapayapaan, ng magandang pakiramdam, walang guilt feelings, no? Walang puro pag-ibig at pagmamahal ang mararamdaman nyo. At pag tayo nagbigay ng pagmamahal, ang pagmamahal din, babalik din po sa atin ang pagmamahal. Ayun po. Kaya
Tandaan po natin, yung number 1 ay huwag magmamadali sa buhay. Pangalawa, huwag magtatanim o huwag ipapasok sa puso ang galit at hinanakit. Magpatawad po tayo. Diyan lang po kayo, uminom po muna kayo. Magbabalik po simula. Usapang Senior. He is high and exalted and worthy of praise. With our hearts we will love and adore. He is high and exalted and worthy of praise. Holy is the Lord. He is high and exalted and worthy of praise. With our hearts we will love and adore. He is high and exalted and worthy of praise. Holy is the Lord. Holy, holy, holy is the Lord. Holy, holy, holy is the Lord. He is high and exalted and worthy of praise. With our hearts we will love and adore. He is high and exalted and worthy of praise. Holy is the Lord. Holy, holy, holy is the Lord. Holy, holy, holy is the Lord. He is high and exalted and worthy of praise. With our hearts we will love and adore. He is high and exalted and worthy of praise. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. He is high and exalted and worthy of praise. With our hearts we will love and adore. He is high and exalted and worthy of praise. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Patuloy po kayong sumusubaybay sa ating programang Simula, Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kaibigang senior sa Himpapawid. Ang ating program every Thursday at Sunday, 10 to 11 a.m. Kaya wag po ninyong kalilimutan ang ating ang ating date every sa ganung schedule. Okay? Tapos na po tayo sa payo number 1. Huwag madali sa buhay, huwag magmamadali. Pangalawa,
huwag magkikimkim o huwag papapasukin sa puso ang galit at hinanakit. Number 3 na tayo, 5 lang to, okay? Ang number 3, ay alam na natin to, tuwing yatang sa bawat episode yata inuulit-ulit ko ito eh. At ito po'y mahalaga, no? Ito naman po yung physical natin na dapat ginagawa, no? Araw-araw. Ang ibig ko po na sabihin dito sa ugaling to, araw-araw po ito ha, hindi lang paminsan-minsan. Hindi pwedeng ngayon magpatawad ka, sunod hindi na, o di ba? Hindi rin pwedeng ngayon hindi ka nagmamadali sa ibang panahon. Ano po 'yan? Kinakailangan po banayad pong niyan kasi ang ating katawan inaabsorb din po niya yung ating mga ginagawa. Okay. Ang pangatlo, hindi tumitigil gumalaw. Ayan po. Iwasan po yung sedentary lifestyle. Ano po 'yon? Yung lagi nakahiga, lagi nakaupo, hindi masyado kumikilos, hindi gumagawa, laging feeling hindi ay mahina, hindi po. Mag-normal po kayo kung hanggang saan ang extent na kaya nyong igalaw po ninyo at gamitin. Ayan na nga sabi nga ng kasabihan, use it or lose it. Ayan po. Pag hindi raw natin ginamit ang ating katawan, mawawala sa atin yan, mamamatay. Diba? Magkaka-atrophy, paparalyze. Kaya galawin po natin kasi ang ating katawan nilikha para galawin. No? Sapagkat dumadaloy dyan yung mga dugo natin dapat po para matulungan natin yung tamang sirkulasyon ng dugo. Pag naka-steady lang, di ba? Pagka na-steady ka lang, 1% yung mga ngalay ka. Kaya gumalaw po tayo. Alam na natin yan, no? Sa, sabi dito, maglalakad. Ano pa to? Pagwawali sa bakod. So, yung mga simpleng practical po. Hindi naman natin sinasabing pumunta ka sa gym at bumuhat ka dyan ng mga weights. Hindi po. Basta kumilos tayo, no? Ibig sabihin, yung simpleng paglinis ng bahay, pagwawalis daw rito sa bakuran, lahat. Actually, lahat po yan. Basta nagagalaw natin lahat. At sabi rito, lolo at lola kahit mahina, namamalengke. Di ba? Napapraktikal ang ganda ng mga sample dito. Nagluluto. Mahina na pero nakakapaglaro pa rin. Okay, ito sinasabi niya rito. Nakakapaglaro pa rin sa mga apo. At halubilo sa mga bagay sa mga activities na kaya niya. Hindi natin pinipuwersa. Yung kaya lang po dahil tayo, lalo na sa mga senior, ang payo naman dyan kung kaya mong gawin mo. Tapos pag napagod ka, magpahinga ka. O kaya matulog ka. Tapos pagka may naramdaman, tumigil. Ganun lang yun. Pag nagugutom, kumain. Di ba practical lang yun? Kaya yung katawan natin, kung minsan, hindi natin natutulungan kasi yung kailangan ng katawan natin, hindi natin binibigay. Ang katawan natin kailangan ng pagkilos. Hindi naman tayo kumikilos. Ang katawan natin kailangan ng tamang pagkain. Hindi naman natin binibigay ng tamang pagkain. Hindi tayo kumakain ng gulay at prutas. Tapos, ang katawan natin ay kailangan ng pahinga. Hindi tayo nagpapahinga. Di ba? Kung gusto po natin mag-cooperate, ayun na nga para humaba ang buhay at humaba pa ang buhay ng ating pangangatawan, ibigay po natin yung kailangan ng katawan natin. Kasi kapag mali ang binigay natin sa katawan natin, magrereklamo po ang katawan. Kung mali po yung kinain natin, talagang magkakasakit tayo. Pag hindi naman natin ginalaw, talagang sasakit naman ang buong hindi naman tayo sasakit ang katawan natin. 'Di ba ganon? Napaka-practical lang po talaga pala ang buhay, no? Hindi na kailangan masyadong rigid na kailangan mong
sumunod sa ano ba yan? Step by step. Although kailangan natin ng mga steps paglalakad. Pero ibig ko sabihin, ibigay lang po natin yung ah, alam natin na magpapalusog sa ating katawan, magpapasigla. Okay? Kaya ang problema po ng tao, ayan, hindi po yung sakit, yun po yung edad. Dalawa ha. Kala natin pagka may sakit, problema. Hindi. Resulta na kasi yun eh. At wala pong pinag-uusapan na age. No? Ang kinakailangan itong pinag-uusapan natin na dapat po ugaliin nating gawin ang mga practical na bagay na walang gastos, na walang na walang kailangang mahirap gawin, kundi yung kaya nating gawin, kumilos po tayo, gumalaw. Otherwise, if we don't use it, we will lose it. So exercise, maglakad sa araw, mag-sports kahit paano. Kung kaya nyo buong magbubuhat ng weight, mag-weight din. No? Di ba? Natural lang yun. Pero pag hindi, wag nating pipilitin. Ayan. Kaya hindi sakit o edad daw ang kalaban ng tao, kundi sarili at matalinong pagpili. Okay, nagagawin. Okay. Okay, number 3 yun. Ang number 4 na, out of 5, tandaan po natin, kasunod nito yung pagkilos ay yung maingat sa pagkain. Wow. Kasi nga sabi natin ibigay natin sa katawan natin yung kailangan niya. At anong kailangan ng katawan? Yung mga malulusog na pagkain, yung mga masustansyang pagkain. At wala na pong iba, kundi ang mga gulay, natural foods, fruits and vegetables, nuts, mga whole grains, lahat po ng prutas, lahat ng natural plant-based, ayun po ang safe. No? Dahil makukuha natin ang nutrients na kahit na kailangan ng katawan na kahit hindi tayo kumakain ng laman ng hayop. Ayun. Okay? Yun po, kailangan nating maingat sa pagkain. Sabi rin, hindi kumakain ng sobra at kulang. Mahalaga din yun. Hindi lang pala yung kinakain. Huwag pong susobra. Anything in excess po ay will be a disadvantage. Kaya kahit na po tingin nyo malusog na pagkain yan, pag sumobra rin, masama. Ibig sabihin, over na. Pag over, talaga masama nga. Okay. And then, kumakain ng sapat at di busog. Ay, nako. Diyan, marami yata diyang huwag magpapakabusog. Ang sabi hindi naman natin alam kung paano measuring yun Ang sabi dapat daw, pagka 80% full ka na, tutigil ka na sa pagkain. Huwag pong busog na busog. Huwag niyong busogin ang husto. 80%. Ibig sabihin nung 80% yung pag nakita mong naranasan mo na nagkalaman na tiyan mo, dagdagan mo na lang ng konti, stop ka na. No? Kasi yung iba, busog na nga, tuloy pa rin ang kain at alam nila na sobra-sobra na hindi pa rin pinipigilan na. Kaya yung self-control natin yan, yung temperance, mahalaga po. Ayan po, sikreto po yan para humabang buhay. Bakit? Kapag sumobra po kasi yung ating kinakain, marami tayong mararamdaman. Ano po ba yun? Yung mga mabubloat tayo, magkaka-indigestion tayo, tapos maraming discomfort, di po ba? Apektado talaga, maapektuhan ang ating kalusugan. Ano pa ito? Mindful eating. Ayan. Pinag-iisipan daw po ang pagkain. Hindi ko ano-ano lang kinakain. Ibig sabihin, maingat ka talaga. Ayan payo sa atin. Ingatan natin. Nilalagay natin sa bibig natin papunta sa buong katawan. Kasi dyan po lahat
Ayan po ang cause lahat ng ating nararamdaman o karamdaman. Ayan po nagbibigay sa atin kung ano yung pinapasok natin. Kaya ang dapat lang po natin ilalagay yung mga malilinis at saka yung mga masusustansya. O yan, sabi sa atin, hindi kailangan kumain ng marami, dapat matalino ang pagpili. Natural na pagkain, o yan, hindi po process. Yung mga natural, yan, wala naman ibang natural, kundi yan. Pero may nakita na ako ng mga process na mga gulay, ano ba yung sabi ng ganun? Yung mga delata, tapos yung mga frozen na vegetables na andun lahat. Pagka ganun po, na po yun, na process na yun, natanggal na yung ibang nutrients. Kaya kainin nyo na yung sariwang gulay. Kasi meron akong, lately may nabili ako na mga, anong tawag dito, yung mga broccoli, cauliflower, carrots na nakapack na. Pag niluto, napakalabsa, ibig sabihin parang, talagang hindi na sariwa dahil frozen na nga eh. Kaya sa halip na frozen po ang bilhin nyo, yung natural na lang, yung fresh na. Okay, natural na pagkain, the processed olive oil, prutas, di ba? Lagi kang, sabi rito, ba't sinabi to? Malapit sa lupa. Malapit sa lupa, ibig sabihin siguro sa preskong lugar at sariwang hangin, doon tayo pupunta. Huwag po sa polluted. Ayan. So, ganyan po ang tinuturo sa atin, hindi pinipilit ubusin ang lahat. Natutuwa ako kasi dito sa payo na to, talagang very practical, no? Kasi kung magkaminsan, ubusin ko na to, sayang eh. Punong-puno na nga ang tiyan at saka busog na. At saka kahit na ayaw na ayaw niyang may natitira o kailangang ubusin, huwag doon pilitin daw. Ayan. At higit sa lahat, uminom na po ba kayo? Tubig. Okay, nagpapagaan ng ating isip at bituka. Yung drinking water po, napakaganda talaga sa yan, sa sirkulasyon. Pati yung pag sumasakit ang ulo mo, meron ka naramdam mga pain sa tiyan, ay naku, baka inom lang po yan. At saka kung magkaminsan, para maiwasan ang diabetes. Kasi pag diabetic pala ang tao, gusto kumain, nagugutom daw lagi, no? Gusto lagi kumakain para hindi nabubusog. Pero kung maaari, sa halip na kumain daw, baka kailangan lang tubig para hindi lumala yung iyong kagustuhang kumain, lalo na kung matatamis. Uminom lang daw po kayo. No, yung craving, no, yung tinatawag na craving. Uminom lang daw po, mapapawi na yung nararamdaman yung yon. Lalo na pag hindi oras ng pagkain. No, ibig sabihin, hindi main dish, sa main meal. Di ba? Pag in between meals at nakakaramdam kayo, uminom lang po. Napakabuti po yun sa ating katawan. Tapos na po tayo. Naka-4 na tayo. Ang kaapat ay maingat sa pagkain. 5 yan, ito na yung ating pang-5, ang ating final na advice, no? Ang ating pong final advice, pag-uugaling panlima para po sikreto sa mahabang buhay. Ang number 5, marunong silang magsaya. Di po ba? Ano po raw? Marunong magsaya. Ibig sabihin, marunong tayong tumawa, ngumiti, humalakhak. Hindi po natin pababayaan ang isang araw natin na hindi tayo ngingiti at magsasaya. Kaya dito, tinuturo sa atin na ang pagiging masaya, ang pagtawa, halakhak, ay hindi lang po yan, hindi lang yan tinatawag na pakiramdam o ekspresyon. Ayan din po ay gamot. Kaya sabi rito, laughter is the best medicine. At napakarami na pong testimony o patotoo na nakakagaling po ang pagtawa, paghalakhak, okay? Or tinatawag nating humor. Ito po, ang mga taong masayahin daw, ay yung laging nagkukwento na masasayang bagay at hindi siniseryoso ang lahat ng mga bagay. Mahilig makipagtawanan
at matutong ah, ah, matutong sumaya, ngiti ng ngiti kahit kulubot na yung mukha. Ibig sabihin wala sa kanila yan at marunong tumawa, sabi rito. Dahil masaya ang kalooban. May layunin araw-araw pero nabubuhay. At ayun na nga, kasi iano rin natin dito yung i-attach din natin yung ating unang pinag-aralan, dahan-dahan, no? Hindi nagmamadali. Okay, nagiging inspirasyon ng mga tao, okay? At ginagamit doon puso at ang isip, no, na may kasiyahan. Ayan. Ayan ko. Okay. Kaya dito po sa ating payo number 5, wag daw nating kalilimutang maging masayahin pero okay, marunong ding manahimik. Hindi naman puro saya, no, kasi meron naman tao na over din, no, na puro na lang hindi siniseryoso. Hindi naman po. Kahit masaya siya, may time din na tumatahimik. Ibig sabihin, nasa tama lang pong, tama lang. Ano ibig sabihin yan? Tamang-tamang timpla. Hindi po puro lang saya. Meron ding mga katalinuhan na binibigay. Hindi lang po puro, ang tawag natin, pabiro. Hindi sila perfecto pero marunong mabuhay ng, okay, mapayapa. Yan. Kaya yung mga taong masasaya, hindi mo na kailangang, kung gusto natin palang maging masaya, hindi mo na kailangang maghintay pa. Ngayon pa lang, pwede ka na. Pwedeng simula na ngayon. Kaya ating programa, bagong simula. Simula na po natin. Pwede, sa halip na magreklamo tayo, simula na po nating, magpasalamat. Simula na po nating magbiro, magtumawa. At pwedeng sa halip na magreklamo, pasalamat tayo at tingnan natin yung the good side of it ng raw. Sa halip na sumakay, sa halip na umupo lang, sa halip na sumandal o humiga lang, maglakad daw, lalo sa arawan. Pwede nang magpasalamat sa halip na magalit. Dahil sabi rito, dahil sa atin, sa dulo, hindi pera, hindi gamot, at hindi, kabataan ang sikreto ng mahabang buhay. Ano raw? Napakaganda. Hindi pera, hindi gamot, at hindi pagiging bata ang sikreto ng mahabang buhay. Kundi ang ugali na araw-araw na kalmado sa buhay. So itong 5 payo sa atin, yung 5 pag-uugali na pinapayo sa atin, una, hindi nagmamadali sa buhay. Number 2, hindi pinapasok sa puso ang galit at hinanakit. Number 3, hindi tumitigil sa paggalaw. Number 4, hindi, or maingat rather, sa pagpili ng pagkain o maingat, no? And finally, marunong maging masaya. Natutunan na po ba natin, di ba? Napaka-practical. So sana po ay napakinabangan natin ating pag-uusap tungkol sa sikreto ng mahaba, masaya, at higit sa lahat ng kapaki-pakinabang na buhay, malusog na buhay. Magbabalik pong simula. Usapang Senior. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Pagpalain po tayo nating Panginoon at tayo po ay dadako na sa ating prayer time at patuloy nating idadalangin ang ating mga kaibigan, mga taga-subaybay na humihiling ng panalangin para po sa kanilang kagalingan, total healing
at sa iba pong mga kadahilanan pa. Kaya ngayon po ay nanyayahan ko kayo na sumandali tayong manahimik at tayo po'y tatawag sa pangalan ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang iyong pangalan magpakailanman sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng inyong pagpapala, buhay at lakas, sa lahat ng mga pagtusto sa lahat naming pangangailangan araw-araw. Maraming salamat din sa pagkakataon na patuloy kaming nagkakasama-sama ng mga magkakaibigan, magkakapatid upang lumapit sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng aming panalangin. Sa oras na ito, Ama, muli ay pinaubaya po namin ang aming mga abang sarili sa inyo upang idulog ang aming mga pangangailangan at kahilingan upang sa iba't ibang kadahilanan sa karamdaman, sa mga pagsubok, sa mga kahirapan o anumang karanasan ay Panginoon, nais naming ipadama sa inyo ang aming pananampalataya sa inyong mga pangako sa amin na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan. Kaya sa oras na ito, tanging-tangi dadalangin namin si Lydia Elijah sa kanyang karamdaman na nasa pagamutan ngayon. Maasa kami, Ama, dahil sa mayamang mong biyaya ng kagalingan ay ibabahagi, ay mararanasan ng aming kapatid na ito ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Tulungan ang lahat ng mga doktor, lahat ng mga gamot, lahat ng mga tao, mga nurses na umaalalay sa Kanya. Tulungan sila, pagpalain at maging instrumento sila ng Kanyang mabilis na pagpapagaling. Tulungan din si Ayi Virey sa kanyang karamdaman na nais namin, Ama, na sana ano man ang kanyang nararanasan ngayon, ikaw ay mapagpalang Diyos na handang magpagaling sa amin sapagkat ikaw ang nakakaalam ng aming mga pangangailangan, ang kalagayan ng aming mga buhay ay kayo ang nakakaalam. Kaya nais namin tagubilin ang lahat sa inyo. Salamat din. Nais din namin, Ama, na idalangin si Samantha at Jordan Ocasla, ang magkapatid na parehong may karamdaman. Patuloy namin hinihiling ang kanilang total healing at lubin po ninyo na patuloy silang makaranas ng kaginhawahan, kalakasan at higit sa lahat ng patuloy na kagalingan upang patuloy silang makapamuhay ng naaayon at normal at naaayon sa inyong kalooban. Nais din namin ilapit ang sanggol na si baby Nilay Buban Delaja na ngayon ay nasa ICU. Alam namin naman, ang babying ito ay inyong kaloob sa kanila. Tulungan sila na mapanagumpayan nila ang pagsubok na ito sa pamagitan ng inyong pagpapagaling sa kanilang sanggol. Umaasa kami, Ama, na hindi nyo sila bibiguin at patuloy nyo silang pagpapalain at tulungan ang batang ito na bumalik sa kanyang kalusugan at magkaroon pa ng pagkakataon na ng mahabang buhay upang patuloy nilang maranasan ang inyong pagpapala, ang kaligayahan na inyo binibigay sa pamamagitan niya. Tulungan din ang gawain ng Poblasyon Bustos, Bulacan, ang Church Building Project. Ang iglesyang ito
ay inyong katawan, Ama. Kaya nais namin itagubilin sa inyo na inyong loobin na mabuo ang proyektong ito nang sa gayon marami pang kaluluwa ang patuloy na makapagsamba, makapagpasalamat, at higit sa lahat, makapaglingkod para po sa inyo, para po sa kaligtasan. Patuloy namin na dalangin si Maricar Bartolome at si Lucy de Guzman, si Willeen Lorenzo, Gemma Molina. Sila po ay humihiling ng total healing. Tulungan sila at makapanumbalik nawa ang kanilang kalusugan at mabubuting pakiramdam. 10 ng kapayapaan ng kaisipan ng kanilang mga mahal sa buhay. Wala po kaming ibang pag-asa at hantungan kundi kayo lamang. Tulungan din ang aming kaibigang si Benny Filomeno na nakakaranas ngayon ng mga karamdaman. Tulungan po siya na patuloy siyang gumaling sa inyo pong awa at biyaya at patuloy siyang mapaglingkod sa inyo. Kayo po nakakaalam ng kanyang kalagayan. Tulungan na maging patuloy na siyang maging instrumento ng inyong pag-ibig, na inyong pag-asa at ng higit sa lahat na inyong kaligtasan sa kanyang paglilingkod sa programang ang nasusulat, 10 ng kanyang sambayanan. Tulungan din ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan na patuloy na lumalago at patuloy na sumisigla para po sa gawain ng paglilingkod upang lumakas ang spiritualidad na buhay ng inyong mga anak. At tangi rin, nadalangin namin si Brother Patrick Gonzales, ang kanyang tahanan, at nais namin amang patnubayan sila at patuloy ninyong kupkupin, tustusan ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga gawain, hanap buhay, negosyo, 10 na mga taong naglilingkod sa kanila at kanilang pinaglilingkuran. Tulungan po ang bawat sa amin ngayon. Narito kami na mayroong iba't ibang mga kalagayan at mga sirkumstansya. Subalit kung kayo ay nasa amin, kami ay nananampalataya na kami ay magkakaroon ng kapayapaan at higit sa lahat ng kagalingan at kaligtasan. Tulungan kami na patuloy kaming maging tapat sa inyo, lalo tigit sa aming paghihintay ng inyong kalawang pagparito. Ang lahat na ito hiniling namin sa matamis sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at tayo'y nagkasama, no, kahit sa sandaling panahon. Sa araw na ito, sa programang Simula, Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Maraming salamat po at tandaan po natin ang mga pagkakaroon ng masigla, masaya at mahabang buhay ay naayon lang po yan. No, ang sikreto po dyan ay yung ating tamang pagpili at tamang desisyong gagawin araw-araw. Napag-usapan po natin 5 mahalagang pag-uugali. Una, huwag tayong magmamadali sa buhay, ating buhay. Pangalawa po, huwag tayong magtatanim ng ating galit sa ating kapwa. Huwag din po tayong mag-ingat po tayo sa ating kinakain at huwag tayong titigil sa ating paggalaw o exercise at higit sa lahat, magarunong po tayo dapat na maging masaya araw-araw. Tayo po ay pinagkalooban ng biyaya ng ating Panginoon.
dapat po matuto tayo magpasalamat. At nais kong pasalamatan ng mga tao sa likod ng programang ito, si Pastor Nerio Carranza, ang aming AWR station manager. Gayun din, maraming salamat Andy Joaquin, Jonah Bayog. Okay, we have Reza Nabor, Wilmer Estrito, and Irina Sidaw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa programa. At gayon din, higit sa lahat, nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo. Salamat po sa araw na ito na muli ko kayo nakasama. Ako po si Doc Rome Barrios na nagsasabing ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga. Lahat po tayo may pag-asa, lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po muli and hanggang sa muli, God bless. Ikaw ang simula